Pagkakataon na to na ako po ang magiging facilitator. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama sa ibinigay niyang pagkakataon sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Ngayong umaga po na ito, bagamat di ko po alam kung sino po ang aking tatawagin, subalit bahala na po ang Ama kung sino po ang marapat na magbahagi ngayong umagang ito. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid na si Teacher May. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Amen po, Buhay na buhay po ang ating Panginoon kung paano nga po muli. Ako po'y tinawag niya upang sa inyo po'y magsiwalat ng kanyang kadakilaan at kabutihan sa aking buhay. Nasa ko pong ibahagi. Nung nakaraang Sabado po, ako balit. Hindi nga po masyado pong mahaba sapagkat lumagal na po ang mahal na Apo Kunching. Na kung saan po, sa aking pagninilay, ayan po. Sa dati nga po at ang kasalukuyang buhay po, kung saan nagsimula po na maging maayos ang lahat sa kaparaanan po ng pagdadalisay, kung saan yun nga po yung tema ng nakaraang Sabado, na kung nasa pagninilay ko po sa dating buhay, napakabuti po ng Diyos kung paanong nagsimula ang lahat, na akala ko po yung naganap sa akin na karamdaman na yon ay isang napakatinding pagsubok at pagdadalisay nga pong naturingan po na atin pong tinuturan. Na kung iisipin mo po bilang tao, ay naganap po sa buhay ko yon na noon lang pong panahon na yon na hindi ko makamtan ng kagalingan sa pamamagitan po ng mga doktor at manggagamot na tinunguhan. Hindi po pinahintulutan ng Panginoon sapagkat ang plano nga po ng tao ay hindi plano ng Diyos. Amen po ba? Amen po. Kaya po nung mga panahon po na yon, kung paano kong iniisip, ang dami pong katanungan. Bakit po ganon na hindi ako makalaya sa karamdamang pinahintulutan? Bakit po nagkagayon na hindi po ako nakakapasok sa paaralan samantalang ayaw ko po na na-absent po sa paaralan. Simula po nung ako ay niloob ng Ama na magturo. Subalit, napakasarap pong pagnilayan na yun pala pong dati na inisip kong isang napakalaking pagsubok sa akin. Nung pong dati, yun pala yun po yung napakagandang biyayang tatanggapin ko na kaparaanan na ibinigay ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat po doon sa karamdamang iyon na naging daan kung paano ko po nasumpungan ng dakong ito, nakilala ko po ang pinakamagandang regalo po sa ating lahat ng ating Panginoon. Walang dilit iba po kundi ating minamahal na Apo Kunching na kanyang kinalugdan. Doon po nagsimula, nakamtin ang mga biyaya na hindi ko po nasumpungan at tinanggap sa dating buhay. Amen po ba? Batid ko po, ang lahat po tayo ay gayon ang damdamin, lahat po tayong tumanggap na sa ating Panginoon, na kung sa pagninilay ko po, ano man po pala yung naganap sa aking buhay, na nung dati po ay tila kay bigat, nanghihina, iniisip mo pong nalugmo ka, bakit hindi mo makamtan ng kagalingan, bakit sa kabila po ng mga kaparaan ng hinahanap mo, ay hindi mo masumpungan, sapagkat pinatotohanan lang po ng Panginoon, siya ang dakilang manggagamot. Amen po ba? Hindi lamang po ng lupang katawan, kundi higit po ng ating kaluluwa. Na sa pagninilay ko din po, hindi po pala
matindi yung karamdaman na pinahintulutan sa akin ng Panginoon, kundi ang matindi ko po palang karamdaman ay ang aking kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Yun po, nung makamtan ko po ang kagalingan ng aking kaluluwa, doon po nagsimula. Doon po unti-unti, nabatid ko po sa aking sarili, sa aking buong pagkatao, kung paanong kumilos ang Diyos sa ating buhay, kung paano po niya binabago, kung paano lalo po tayong nalalapit sa Kanya, kung paano natin kinikilala, patuloy na kinikilala ang ating Panginoon, maging matapat lang po tayo sa pagkilala at pagsunod sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Kung paano po ngayon po sa buhay na ito, napakasarap pong namnamin. Mayroon man pong mga pagdadalisay na pinahihintulutan ng ating Panginoon. Magaan na po, hindi na po kagaya ng dati na tila pasan mo po ang daigdig, ano? Ngayon po, parang sabi nga po ng mga nagbabahagi, parang hangin na lamang po siyang dumaraan. At anuman po yung nakakamtan natin, mayroon o wala, pantay po lamang. Amen po ba? Sapagkat nga po, basta't nasa iyo na po, kilala mo na po ang Panginoon, tinanggap mo na siya, nandun na po ang lahat. Wala nang kulang. Ano po? Dahil puspos po ng pag-ibig ang ating Panginoon sa bawat isa. At sa dako nga pong ito, damang-dama natin. Sapagkat sa kanyang mga banal na aral na ating pinagninilayan, pinagbubulayan sa bawat araw, nailuluwal po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, siksik, liglig at umaapaw. Buhay po ba ang Diyos? Napakasarap po. Ano? Sabi nga po, ang hinihiling po at dapat pong hilingin ng bawat isa sa atin, ano po, manahan po tayo sa dakong ito. Manahan po ang banal na Espiritu sa atin mula ulo hanggang talampakan. Nawa po'y masundan ang gawa ng ating Panginoon at patuloy po siyang kilalanin at paglingkuran sapagkat napakasarap pong maglingkod sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat nga po, yung pag naglingkod po tayo, hindi man po natin masusumpungan yung nasumpungan po natin sa dakong ito. Napakasarap po. Sa tagal ko din naman pong nagturo na, po, nakisalamuha sa mga kapwa ko nila lang. Subalit dito po sa dakong ito, kakaiba po, napakasarap sa piling ng ating Panginoon, sa katauhan po ng ating mga kapatid at na mahal na Apo Conching. Kakaiba pong reward yung nakukuha po natin. Kaya nga po, pag inaawit nga, di ba po ni Nanay, the best thing that happened po, ano, ang ating Panginoon, sa pamagitan ng mahal na Apo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po, bakit pa po tayo hahanap ng iba? Nandito na po tayo sa tuwid na landas. Ano po? Napakasarap pagnilayan ang bawat araw, kung paanong kumikilos ang Diyos sa bawat isa, sa bawat minuto po ng ating buhay, nandyan siya, hindi nawawalay. Tayo lang po minsan, yung nalilibang, ano po, nalilibang po tayo, subalit inaagaw po tayo ng ating Panginoon upang hindi na po tayo mawalay sa Kanya. Yun lamang po at marami pong salamat. Pawang katotohanan po ang binahagi ng ating kapatid na sa ating pagbabata, tunay nga po na walang masasayang sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya sa bawat araw po ng ating pagsusumikap sa kalooban ng Ama, patuloy po tayong manalig sa Kanya. Ang susunod pong magbabahagi ang ating kapatid, ay aawit po ang ating kapatid na Marlene. Magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Ako po ay mag-aalay po ng isang awitin para po sa inyong lahat, sa aking minamahal na asawa, sa ating Panginoon, at sa ating pong mahal na Apo Conching. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, ang siyang nagturo sa ating buhay
gintong para at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikala sa buong mundo, pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong muhaw at pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Maraming salamat po, kapatid. Tunay nga po ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sa tuwin na po, damhin natin ang Panginoon sa ating puso. Ang susunod pong magbabahagi ay ang kapatid na Malu. Isang mapagpalang umaga po para sa ating. Buhay po ba ang Diyos? Matagal na rin po akong hindi tumatayo sa harap na ito upang magsiwalat ng kahiwagaan ng Diyos. Bagamat karampot ang tinawag ng Panginoon, subalit mamaya po ay sadyang pupunuin po ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Para po sa akin, sa tuwin na po ay nararamdaman ko ang Diyos. Subalit, manaka-naka, lumiliko sapagkat sa minsan na nararanasan natin sa buhay ay hindi natin pwedeng sabihin na tayo perpekto. Kung minsan ay ang ating isip ay nagkakasala at hindi rin po natin masasabi na ang ating pong isip ay diretso. Sapagkat, sabi nga, hindi mo dapat sabihin na tao ka lamang. Subalit, kung minsan ay dumarating po talaga ang pagkatao ng bawat isa. Sa akin po, bilang paanyaya po at panawagan sa akin ng Diyos sa dakong ito, natapos po ako ng high school. Nangarap po ako na makapag-aral. Subalit, hindi po binigyan ng tuon ng ating Panginoon sapagkat ang minimithi ko noon, kapag ka-graduate ko ng high school, diretso college po ako. At nagmimithi po ako na after ko po na mag-graduate ng high school, sapagkat sakto po ng graduation ko
nag-ibang bansa po yung nanay ko. So gaano kasakit po bilang isang anak na bukas graduation mo, bukas din po iyahatid ang magulang mo. So nagkakaroon po ako ng sakit, kirot sa aking mga puso sapagkat aakyat ako ng stage, yung nanay ko naman aakyat ng eroplano. At pumasok na lang po sa aking isip na gagawin yun ng magulang ko, hindi para sa kanya, kundi para maiangat ang aming buhay sa patnubay at kalooban ng ating Panginoon ay sadyang mabibigyan ng tuon ang aming mga pangangailangan. At hindi nga po nagluwat, graduation ko po, umiiyak ako, malungkot, at sabi ko nga, ito na yung pangarap ko na kapag ka-graduate ko, mag-enroll na po ako dyan sa Baliwag. Subalit, tumawag po yung nanay ko na, anak, hindi kita mapapag-aral sapagkat yung sweldo ko dito ay hindi ganun kataas. So, bumagsak po yung mga pangarap ko na pagka-graduate ko po ay nagre-require na po ako na makapag-aral. Excited ako kasi yung course ko makukuha ko na. So, nung mga nagluwat na po yung mga panahon na yun, ay hindi po nagkaroon ng katuparan. At halos po dalawang linggo, hindi ko po sinasagot yung mga text ni nanay, mga tawag niya, sapagkat nandun po yung hinanakit at pagdaramdam sa kanya na akala ko ba kaya ka lumayo dahil sa akin? Akala ko ba dahil ka lumayo para mapag-aral kami? Subalit hindi ko nga po pa yun nawawawaan o nauunawaan. At ang plano ko at ang plano ng Diyos ay hindi magkaisa. Kaya po ako nasaktan sapagkat ang plano ko bilang tao ay nabigo. Subalit ang plano ng Diyos ay makakabuti para sa akin. Buhay po ba ang Diyos? At gano'n na nga po ang nangyari. At maluwat na hindi ko tinanggap ang kondisyon ng aking magulang sapagkat ang minimithi ko nga po ay hindi ko natanggap. Year 2012, 2010 ay nakarating po ako dito sa dakong ito at nang dahil nga po sa makamundong gawa, kaya po ako naakay sa dakong ito at dahil din po sa maling pag-ibig at nadako po ako sa dakong ito sapagkat ang aking mga magulang ay sadyang hindi po ako nauunawaan. So, lumipas po ang mga panahon na yaon na ako po ay nabigo sa pag-ibig ng tao at tinawagan po ako ng ating Panginoon sapagkat nagkaroon po ng galit ng aking mga magulang. Bago po sumapit ang aking kaarawan, ay nahulihan po ako ng aking tatay na ako nga po ay papasok sa isang buhay ng pamilya. So, nagluwat po yung mga araw na yaon na nagpaplano ako. Gusto kong tumakas sa buhay ko sapagkat wala na akong kalayaan. Hindi ko na maramdaman yung saya na hinihiling ko. Hindi ko na maramdaman yung buhay na gusto ko. So, nagdesisyon po ako na mag-asawa. At lumipas nga po ang isang gabi, nahulihan po ako ng tatay ko na aalis. So, doon nga po lumipas yung mga araw ko na. At nung gabi po na yaon, yung pong kahoy na kinuha niya ay tumama po sa kaliwang binti ko. So, namaga, hindi po ako nakalakad nung araw na yaon. At kinabukasan po ay hindi po ako makain sapagkat nabigo na naman po ang aking minimithi o mga pangarap sa buhay na nagkaroon po ako ng hinanakit sa aking mga magulang sapagkat ang pag-aaral na gusto ko ay hindi binigay nila. So ginawa ko po ng paraan para magkaroon ako ng ganti, mag-aasawa ko sapagkat wala pa po akong kaliwanagan. Wala pa pong kaliwanag sa aking kaisipan sapagkat ang buhay ko na yaon ay nababalutan ng dilim. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa dakilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo
sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching na isang araw ay nagpanaginip sa akin na yaon na nga po ang panawagan ng Diyos sa dakong ito na hindi po matutulan ang aking damdamin, na nagulat po ang aking mga magulang na nagbihis ako, gumayak ako at magdako na po sa dakong ito. At yaon na nga po ang pasimula na yapunta po ako dito year 2010 na ako po ay nadako sa lugar na ito, na ang lahat dito ko po naunawaan ang maling pangarap, ang buhay na gusto ko masigit na ibinigay ng Diyos sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yung pong kaganapan na yaon sa akin ay ganap kong pinasasalamatan. Sapagkat kung hindi ko po yaon naramdaman at kung sinunod ko po ang damdamin ko, ay siguro po ay hindi ko matatamo ang ganitong buhay. Buhay po ba ang Diyos? At nagpapasalamat din po ako sa Diyos sapagkat ang pagsubok na yaon ay naging dahilan upang ang aking mga paa, upang ang aking mga isip ay sadyang madako sa lugar na ito. At yaon po ang higit na pinasasalamatan ko sa Diyos na ang binigay na pagsubok sa akin ay isang gantimpala ng Diyos. Sapagkat kung hindi ko naramdaman at kung hindi ko natamo ang pagsubok na yaon, ay baka hindi ko mararamdaman ng Diyos sa dakong ito. Salamat sa mga banal na aral, salamat sa mga pagtutuwid o mga aral na bagamat ng una ay sadyang tumatalbog sa aking mga isip, sapagkat hindi ko pa ganap tinatanggap ang Diyos at kapag miniminsahihan po ako, opo, sadyang nagdaramdam ako sapagkat nasasaktan ako at hindi ko po higit nauunawaan kung ano ibig sabihin. Subalit, salamat sa ating Panginoon sa bawat araw na ako'y naririto, nasisilayan ang hiwaga ng Diyos, sa bawat umaga ng kaiganda, aking nasilayan, kaya't ang banal na Espiritu ay sadyang naramdaman ko sa aking buhay. Kaya't salamat sa ating Panginoon na ang buhay na ibinigay niya sa akin ngayon ay higit na pinasasalamatan ko na ang dating liko ay idiniretso ng ating Panginoon, ang dating magulo ay sadyang binigyan ng katahimikan ng Diyos. Sa dakong ito, higit ko naramdaman at higit binago ang buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't maraming salamat po sa ating minamahal na Apo Conching, sapagkat sa kanyang ginagamit, sa kanyang paggamit ng ating Panginoon, ay sadyang masasabi ko na si Apo ang ginamit ng ating Panginoon, sapagkat maaaring gamitin ang tao, subalit hindi matutularan ng tao ang ating minamahal na Apo Conching, sapagkat naniniwala ako na ang kinalugdan ng ating Panginoon ay sadyang naririto sa lugar na ito. Buhay po ba ang Diyos? Kahit higit na pinasasalamatan ko ang Diyos na akin naramdaman sa dakong ito, kaya masasabi ko po na sa bawat araw ay sadyang binabago ako ng Diyos. Muli maraming salamat at isang mapagpalang umaga. Maraming salamat kapatid. Pawang katotohanan po ang binahagi niya na papaano nga po ba kung walang isang Apo Conching na nagpaubaya para maunawaan po natin kung papaano po tayo tuwirang susunod sa kalooban ng Ama. Isang patotoo lamang po sa naging kaganapan sa buhay niya na kapag hindi ginusto ng Diyos, walang magagawa ang tao. Kapahintulutan po ng mahal na Apo Conching, muli po tatawagin ko po ang ating Mother of the House. Salamat, Ama. Hindi matutulan ang aking damdamin nang marinig ko po ang pahayag ni kapatid na Malo at mga kapatid ko. Ito po yung idinaratal sa aking kaisipan habang minamasdan ko po ang bawat isa. At isa rin po ako na natigib ng pakinabang sa dakong ito. Na ang sabi nga ng ating Panginoon, kung mapagninilayan lang po ng lahat
ang bawat kaganapan sa panahon po ng Espiritu ngayon, para lang po tayong tumaya sa loto at tumama. So ikaw na tumama, nag-claim ka na tumama ka, paano mo ito ginamit? Amen po ba yun? Alam niyo po, ang dakong ito ay kasiya-siya, tipanan ng ating banal na Espiritu, na walang pinagkaiba, na claim mo na tumama ka sa loto, pero saan mo dinala yung tinamaan mo? Amen po ba yun? Kaya, sa bawat kaganapan po sa bawat isa, makikita mo kung sino yung nakinabang, sino yung naging waldas doon sa pinapanalunan niya, o sino yung saan niya ginamit yung tinanggap niya. Amen po ba yun? Ganon din po sa pananampalataya. Kapag claim po natin sa ating puso, sa ating kalooban, na ang dakong itong tipanan ng ating Panginoon ay nakipagtipan sa'yo at nadama mo, huwag mo nang pahintulutan na mawala. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na walang pinagkaiba. Halimbawa, tumama ka sa loto, napakalaki ng tinamaan mo. Dahil hindi ka sanay humawak ng tinamaan mo, winaldas mo, punta doon, punta dito, lahat wala. At isang araw nakita mo na lang, wala na pala. Ganon din po ang pagtanggap sa Espiritu Santo. Amen po ba yun? Kapag pinahalagahan mo, mananahan sa'yo. Kapag hindi pinahalagahan mo, hindi mo mamamalayan, wala na pala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po sa dakong ito na makiklaim ko po na sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung hindi nga po siya ginamit ng ating Panginoon sa bawat isa, oo, alam natin na may Diyos. Subalit hanggang doon lang, kung ano yung nakikita ng ating mata, na sabi natin ay pwede kong gawin, pwede nating gawin. Subalit mayroon pa palang mas malalim doon. At yun ang maaarok ng puso mo para gumawa ka para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yun po yung sa bawat araw, nadarama ko po na, sabi nga, hindi pala mahirap makibaka kapag ang Diyos ang kasama mo at kilala. Bakit? Sapagkat kapwa mo mismo ay gagamitin sa'yo para ipadama ng Diyos na mahal ka niya, kilala ka niya, at yun ay mararamdaman mo kapag wala ka lahat. Amen po ba yun? Nasa palagay mo bilang pagkatao, ay wala na ako nito. Subalit, kilala mo ang Diyos. Hindi siya nawawalan. Maaari siyang gumamit ng kapwa mo upang gamitin siya na muli kang makatindig. At yan po yung nagaganap sa buhay namin. Kaya, salamat po mahal na Apo. Sabi nga niya, hindi siya. Opo, hindi siya. Sa pagkatao lang po siya. Subalit, ginamit po siya. Parang walang pinagkaiba din po sa isang poso. Na kapag walang poso, gaano man kalaki ang balong sa ilalim, hindi yun mapapaangkat pag walang posong dadaanan. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po ang Espiritu. Nasa pamamagitan po ng ating Panginoon, ng kapangyarihan niya, sabi nga, totoo ba yun? Kilala ko ang Diyos. Oo, kilala nating lahat. Ang tanong, nung nasa mundo ka ng tao, kilala mo, naramdaman mo ba yung nararamdaman mo ngayon? Hindi. Yun po yung pagninilay na iiwanan ko po sa inyo. Kung makiklaim nyo po na sa unang buhay yung naramdaman nyo na yung nararamdaman nyo ngayon, maaaring sabihin na nakilala ko na siya noon. Pero iba eh. Iba po yung naramdaman mo noon na sa unang buhay na kilala mo ang Diyos, sa nararamdaman mo ngayon na malalim siya na nagpakilala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naroon na po yung akala natin mabait tayo na nasa unang buhay nagagawa nating tumulong. Subalit sa unang buhay kapag nagawa mong tumulong at pinalitan ka ng pagtulong ng tinulungan mo, akala mo okay lang yon. Sa Panginoon po pala, kapag ikaw tumulong, kahit hindi siya magpalit sa'yo, yun pala ang kalugod-lugod sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, napakarami ko pong natutunan sa dakong ito na sabi ko nga, ikiniklaim ko po na ako'y tumama sa loto. Nang makilala ko po tinanggap ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Bakit? Siyempre, kilala ko po ang sarili ko. Wala kahit na ano. Walang pag-aari kahit na ano. Subalit dahil may Diyos na buhay at nagpakilala sa dakong ito, anuman ang tinatahak, take the challenge. At doon mararamdaman mo, mahal ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi ko nga sa mahal na Apo, kung walang mga kontrabida sa buhay mo, hindi kumpleto ang sini. Buhay po ba ang Diyos? Walang sarap. Amen? Walang sarap ang buhay kapag walang kontrabida. Amen?
Kasama yun sa script ng buhay mo. Hindi pwedeng ialis. Amen? Kapag inalis mo yung inedit mo, yung script ng buhay mo, sigurado hindi kumpleto. Kaya ang nagpapasarap sa buhay ng isang tao, yung sa script ng buhay ng tao, yung maraming kontrabida. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat lilitaw ang tunay na bida. Buhay po ba ang Diyos? At sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating Panginoon, siya yung tunay na bida na kapag tinanggap mo sa puso mo at pinanahan mo, sigurado, bugbog sarado ka man sa una, dapa-dapa ka pa, ititindig ka niya sa huli. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? At marami na po ako nasilaya na ganyan. Binugbog sa una, nung sa huli na, bida. Amen? At ganun talaga. Subalit, syempre ayoko ng bida na mamamatay. Walang trilyon namatay. Pero mas masarap na yung bida sa bandang huli na binugbog sa una, lilitaw yung bida sa bandang huli na ang Diyos ang kasama. Buhay po ba ang Diyos? At sa dakong ito, bawat araw, tanggapin lang natin na bugbugin tayo. Amen po ba yun? Okay lang po yun. Sapagkat may Diyos na buhay, bubugbog man sa'yo, hindi siya nasasaktan. Ikaw nasasaktan bilang tao para lalo mong pahalagahan na may Diyos na hindi nasasaktan na magbibigay sa'yo ng higit pa. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Ganun po pala, habang inaalam mo ang kalaliman ng ating Panginoon, hindi mauubos, hindi matatapos. Bawat araw, mayroon siyang ipinadarama sa'yo. At bawat araw, bago ng bago ang pinaalam niya sa'yo. At habang ikaw ay tumutupad doon sa bawat pinaalam niya sa'yo, hindi pa rin yun matatapos. Amen po ba yun? Ikaw mismo ang nananabik para alamin pa kung anong alam ng Diyos na ibibigay niya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya habang tumutupad ka araw-araw sa pinatutupad sa'yo ng Diyos, lalong sumasarap ang pinaalam niya sa'yo. Mga kapatid, nawa po, ito po yung inyong madama na sabi nga, mas masarap maklaim na tumupad ka sa Diyos. Hindi ka man paniwalaan ng kapwa mo, subalit ikaw at ang Diyos ay nagkakaintindihan kung ano yung ginagampanan mo sa Kanya at siya sa'yo. At kung ano man po yung kaukulang ginagampanan mo sa Diyos, hindi ka man paniwalaan ng kapwa mo, balang araw, ilalahad din ng Diyos kung ano ang katotohanan mo. Mga kapatid, yan po ang Ama. Hindi po siya showy sa mga anak niyang minamahal niya. Subalit sa takdang panahon, ilalantad niyang totoo sapagkat walang ibang totoo, kundi ang Diyos na totoo na hindi natin mahawakan, hindi natin masilayan, subalit sa puso natin tinataglay, nakapasok ng mainam. Nawa po, tayong lahat sa dakong ito, kung paano ang tipanang ito ay itinindig ng ating Panginoon, ito po ay tipanan, dating place, na naghihintay siya araw-araw. Kaya wag po natin siyang indyanin. Kung halimbawa man po, na naramdaman mo sa puso mo na hinihintay ka ng Diyos, na sa dakong ito ay makikipagtipan sa'yo, at hindi ka sumipot, ano yung mararamdaman ng Diyos? Maaaring sabihin ng tao na, okay lang yun, alam naman na niya ang totoo. Oo, alam niya ang totoo. Subalit, ang totoong alam ng Diyos tungkol sa'yo, hindi mo alam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, yun po, alamin po natin ang gusto ng Diyos at marami siyang alam para sa atin. Wala tayong alam na malalim tungkol sa Kanya. Subalit yun ay malalaman lang natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa katawan nating mahal na Apo Kunching, sa bawat araw ay inihahasik ang Kanyang mga aral upang tayong lahat ay matutunan ng Kanyang kabutihan na sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, malikom tayo sa dakong tipanan na sa bawat araw ay nakikipagtipan. Muli po, magandang gabi po sa gabing ito. Maraming salamat po, Mother. Sadya nga po ang napakabuti po ng Panginoon sapagkat sadya nga pong napakahipaliwanag ang kabutihan ng Ama. Ito lamang po ang iiwanan ko sa inyo, mga kapatid. Hindi lang po sa isang lingkod, lahat po tayo pagsumikapan po nating makasunod sa kalooban ng Ama. Mapalad po tayo na kung tayo po ay isa tayo sa nahasikan ng binhi ng Ama, tayo na po ang hahawak kung paano po natin itong mapapatubo sa ating kalooban. Maraming salamat po sa lahat ng bahagi. Naanyahan ko na po ang lahat na magsitayo upang awit.